amo at welcome sa Kali Topics. So sa video na to ay tatalakayin natin itong balita patungkol po sa, well, may mga bulong-bulungan na nais ng alisin sa pwesto ng ilang mga kongresista, si Speaker Romualdez. So ito, panoorin natin itong balita ng Billionaire News Channel. So, salamat paggamit muna ng inyong balita. So, panoorin natin. Romualdez sa issue ng umano'y posibleng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ang ibang kongresista naman, iba-iba ang pahayag. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante live mula sa Batasang Pambansa. Hi Mavic, may posibilidad nga ba talaga na mapalitan si Speaker Romualdez? Rina, tila ayaw pa uli ng Kamara sa Senado matapos na umugong dito sa Kongreso ang umano'y pagpapalit din ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Please raise your right hand and repeat. Matapos ang forthwith na kudita sa Senado na muling nagbalik kay Senador Tito Soto bilang Senate President at sa gitna ng pagkakadawit sa ilang mambabatas sa flood control scandal, tila namimiligro na rin daw ang palitan sa liderato ng Kamara. Umuugong na posibleng sumunod na palitan si House Speaker Martin Romualdez matapos kaladkarin ng isa sa mga kontraktor sa issue. Binanggit kasi siya ni Curly Discaya sa Senado na umano'y kasama sa nakikinabang sa kitaan sa mga proyekto sa DPWH. Pero sa pagdinig ng Kamara, binawi ni Curly ang pahayag niya sa Senado. Gusto ko iparting din kay Speaker po at saka kay Saldi ko na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Wala raw siyang koneksyon kay Romualdez. So, mga amo, yan yung ilang bahagi ng balita patungkol nga po dito sa di umano ay napipintong pagpapalit kay Speaker Romualdez. At meron din po tayong napanood na video dito sa social media kung saan ay ini-interview si Representative Tom Tiaco at ayon na rin sa ay may mga balita nga na ito. Di umano lamang ang firm. May mga lumalakat, lumaga pa para ikagang pamalitan si Speaker Romualdez at may mga ilang pangalan na lumulunod at isa na nga po dito ay yung anak ni Pangulong Marcos na si Sandro Marcos. So, ano ba ang opinyon ng maraming tao, ng ating mga ako sa pagpupuling sa kanila? Well, iba sa kanila, eager na talaga na mapalitan si Speaker Romualdez. Lalo na't kapares nga po nung napanood nating balita ay bilanggit na ng mga diskaya na may involvement si Speaker Romualdez dito sa mga diskaya. Bagamat ngayon ay kita nyo naman na parang bunawi ni Curly Discaya yung kanyang pahayag sa Senado at dito naman sa Kongreso ay mga emisaryo lamang ang kanyang nakausap na binabanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez. Pero tingin kaya ng mga tao na ito, ng mga diskaya, may maniniwala sa kanila sa ganyang uri ng pangangailangan. Siyempre, kung ikaw ay nakikipag-transaksyon sa isang mataas na opisyal at may magpapakilala na siya ay emisaryo ng tao na to, hindi ba kinakailangan gumawa ka rin ng sarili mong background check dahil milyon-milyon ang bibigay mo sa kanya para maihatid sa isang politiko na magaya ni Speaker Romualdez. So, parang pinaglalaroan na lamang tayo nitong mga diskaya. Naiintindihan ko naman, siyempre, kahit sino naman na malagay sa kanilang posisyon
ay mamamaraan para ika nga ay maisalba nila ang kanilang sarili. So pagdating naman dito kaya Speaker Romualdez, hindi na nakapagtataka na maraming mga kababayan natin, mga amo natin, ang talagang dismayado na sa pamumuno ni Speaker Romualdez. Bagamat harapin natin ang katotohanan na hindi tayo ang kinakailangan magpaalis. Hindi ang mga kongresista ating so siguro kung nais natin talagang maalis nga sa pwesto si Speaker Romualdez ay magagawa natin kung magitan ng pakikipagdialogo o pagsisiwala tulad sa social media ng marami nating mga amo sa ating mga kongresista na ika nga mamaraan na para mapalitan si Speaker Romualdez. At syempre, ang tanong, sino ba? Sino ba ang pipwede? Nabanggit na nga. Lumulutang ang pangalan ni Benitez at ni Sandro Marcos. Well, na mga amo, sa kanilang dalawa sa tingin ko, kung ang pagiging amon ay malinis ang imahe ng Kamara, hindi dapat ang dalawang personal ito ang dapat naman po. Sa opinion ko lamang, Dahil una, si Sandro Marcos ay kaanak ni Speaker Romualdez at si Benitez naman ay kilalang ika nga oposisyon. At syempre, kung ang oposisyon ang mauupo, hindi rin matatapos ng período na to at magpapatuloy itong siraan at magtatalo-talo, walang matatapos. So, kinakailangan ang mapiling na ika nga ipapalit ng speaker ay siyempre yung sasabi natin na hindi pro-administration at pro-anti-administration. So kailangan wala siyang affiliation sa dalawang kampo. Pero siyempre, hindi mangyayari yun dahil ika nga, magkakapartido yung mga yun. So, wala rin tayong pagpipilian. Pero, siyempre, kinakailangan. Kung ako naman kay Speaker Romualdez, alam na alam niya na marami ng tao. Nga, sa 21 yata, kung hindi ako nagkakamali, September 21, ay may mga grupo na maglulunsad ng malawakang huelga. At sa tingin ko, ang punta nila ay kung hindi sa Senado, sa Kamara na kung saan, ipapahayag nila ang kanilang pagkadismaya sa nagaganap na malawakang korupsyon sa ating bansa. May mga bansa pa nga na nag-hold ng kanilang investment dito sa atin o pagpapautang dahil na rin sa malawakang korupsyon na kanilang nababalitaan. At siguro, bago siguro sila magpautang sa bansa natin, kinakailangan munang linisin natin ang pangit naman na magaya tayo sa isang bansa, kapitbahay nating bansa, na ngayon ay nagkakagulo dahil nagkaroon din ng malawakang korupsyon sa kanilang gobyerno at siyempre ang mga tao ay naglunsad ng malawakang protesta at naging marahas nga ang welga na yun. Sana naman dito sa gaganaping welga sa 21, kung dadami man ng tao at marami ang magpa-participate, huwag naman natin gayahin yung nangyari. Nakalimutan ko yung bansa ni Palba yun. Kung una. Paalala kayo ba bansa na yun? Medyo inaano na ako kaya
medyo maliliit tayo. Pero yung bansa na yun, huwag naman sana tayong matulan doon dahil yata yung asawa ng dating Prime Minister noon ay namatay dahil sinunog ng mga relihista yung kanyang bahay. Huwag naman sana magkaganon tayo. Ika nga, kung mag-welga tayo, isang mapayapang pag-welga ang ating gawin. At dito naman kay Speaker Romualdez, tingin ko kung ako ang malalagay sa posisyon ni Speaker Romualdez kung talagang nais ko na ika nga maibalik yung reputasyon, yung paggalak ng tao. At iwanan ng mamamayan sa Kamara, magpupusa na akong pabasa ng gusto. At kahit ito ang kapalit, posisyon na babakan. Tanga makipag siya. At yung mga akusasyon, harapin niya. Harapin niya. Di ba? Sumagot siya. Kasi sa napapansin ko, itong mga nakakaraang araw ay, bihira natin siyang makita at makapanayam ng nasa mainstream media at makapanayam man ay ang kanyang bukang bibig ay itong national budget natin. National budget natin ay lumabas na malinis at presentable. Pero sa nangyayari, mukhang marami ng mga kapwa niya kongresista ang hindi na kontento sa kanyang government. At yung iba naman ay para sa sinabi ni Representative Toby Tiangco, tapos magsalita at ika na nanganamba dahil syempre bago mo mapatalsik ang isang speaker, ay kinakailangan mo ng malaking bulto na bilang. So, numbers game pa rin yan. At ayon na rin sa balita, itong particular na balita na to ay hawak pa rin ni Speaker Romualdez ang suporta ng mayorya ng nakakalungkot buwan. Dahil siyempre, naghahabol tayo ng maayos na pamamalakad, malinis na gobyerno. Pero yung mga taong pinagdududahan natin ay talagang todo kapin sa kapangyarihan. So, parang ipinapakita na rin din sa atin na talagang kapit pa po sila sa kanilang posisyon. Malaki yun po. Sabi nga nila, di ba, ang paglilingkod sa bayan ay isang karangalan at hindi pribilegyo. Tama ba yung ano ko? O, tama. Isang karangalan, isang pribilegyo at isang pasakit. Ngayon, kung ganyan din na inaabot, di ba puro pasak, wala nang karangalan, siyempre, ano pang gagawin mo? Para maipakita mong sincero ka sa paglilinis ng iyong organisasyon. Siguro dapat magpusa ka ng pulitew at huwag ka nang mamili. Kasi dito sa balita, para bang lumalabas na namimili ka pa ng taong papalit sa iyo. Paano kung halimbawa na paparis ng isang kongresista na di umano ay lumalakad, nangangalap ng pirma, kung makakuha ng sapat na boto yun, di matatanggal ka. At yung mga tao na akala mo nasa likod para masakit din ang kanilang sarili sa prosekusyon ng tao at ng batas, napakasakit. Walang ipinagkaiba dito sa Senado na saan bigla-bigla na lang. Nakita nyo rin sa balita
na bigla-bigla na lamang na napalitan si dating Speaker Escudero, ni ngayon ay SP Soto. So ngayon, kung tatanungin niyo sa akin kung sino ang mas deserving, mas karapat dapat doon sa dalawa, again, ang sasabihin ko sa inyo, First Lady, at yung kwalifikasyon, nakakalungkot din, napapailalim na. Pero hindi na rin siguro ako masyadong malulungkot dahil alam naman natin na nasasangkot din ngayon si Senador Jesus Escudero sa kontrobersya na kung saan di umano ay tumanggap siya ng halagang 30 million ba yun na campaign fund nung nakaraang eleksyon sa isang kumpanya, sa isang kaibigan niya na nagmamay-ari ng construction business na ngayon ay kabilang yata doon sa 15 notorious sa korupsyon ng mga flood control projects. So, diba? Pero dito sa tingin ko, kung pakikinig siya sa mga kapwa niya senador na talagang nakakaalam ng batas, meron naman sila dyan, magtatagal siya. Pero kung mararamdaman ng tao na ang kiling niya ay para sa sinabi niya, kaibigan niya, si Speaker Martin Romualdez, baka hindi rin siya magtagal sa pwesto at ika nga abutin din niya kung ano yung nangyari kay Jesus Escudero. So, ganyan kagulo ang mga amo. Sabi nga nung iba diyan, sila nagtatakipan dahil pare-pareho silang nakikinabang sa pera ng bayan. At syempre, ang pakiusap lang natin sa mga amo natin, huwag tayong tumigil. Di ba? May mga nagpo-call out na para ipagpatuloy natin itong pagtutok dito sa flood control project na to. Dahil hindi lang sigurado ito ang mauhukat kung talagang siseryosohin. Napakarami pang uri ng korupsyon sa gobyerno na kinakailangan din natin mailabas sa tao. Dahil siyempre, naapektuhan na rin ang ating relasyon sa ibang bansa. Yung mga bansa na willing tayong tulungan sa pamamagitan ng pagpapahiram ng salapi ay nagdadalawang isip na magpahiram sa atin dahil nga dito sa nababalita ang malawakang korupsyon. At hindi lang basta-basta malawakan, talagang sagad na sa buto na korupsyon. So, dito ko magtatapusin. At nga pala, siyempre, iiwanan ko na rin yung isang katanungan sa inyo na tingin nyo ba dapat nang palitan speaker or yes. So dito ko natatapusin yung video na to at sa susunod kong mga video ay ibang paksa naman ko at ating tatalakayin. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.